Rosalinda, ay amor, amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Gusto ko sanang imbitahan ang fiancé ko. Nalaman ko na pakakasalan mo ang anak ng kapatid kong si Valeria. Yan ang plano namin. Alam na ba ni Valeria Altamirano na pamangkin kita, iho? Ginawang miserable ng babaeng yun ang buhay ni Rosalinda. Dahil anak siya ni Soledad. Ayoko nakikipagsabuatan ka kay Alex Durantes. Mainit ang dugo namin sa isa't isa at kapag nalaman ko na meron kayong kasundo ang dalawa o ano... Anong tingin mo sa akin, ha? Tingin mo may kakayahan ako? Walang dahilan para lokohin ko si Alex. Eh di pakasalan mo na siya. Ay, madali lang sabihin. Mahirap dahil ang pianistang si Altamirano ang karibat. Mukha siyang malambing at mukhang romantiko. Paano mo nasabing mahal mo siya? Hindi ko lang sinabi, alam ko. Hindi mo maipapaliwanag ang pag-ibig. Nararamdaman yon, ganun kasimple. Sinabi ko nang hindi na ako magbabanta sa susunod. Natalia, hindi ko maintindihan. Tinataya nilang buhay nila para sa'yo. Grabe, pinag-aagawan ka nila. Dalawang gwapo nag-aaway para sa'yo. Altamirano Residence? Pwede po ba kay Valeria? Sino po to? Si Francisco Quiñones. Kilalang kilala niya ako. Wala po ngayon si Senyora. May biglaang lakad kaya kinailangan niyang bumiyahe paalis. Kailan ang balik niya dyan? Hindi ko alam. Tawag ka na lang ulit. Patay ako nito. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo, Fedra. Gagawin ko na yung matagal ko nang dapat ginawa noon. Aalis na ako. Ngayon na mismo. Fernando Jose! Hindi mo na ako mapipigilan pang umalis, Fedra. Pakisabi kay Alcira na ihanda niya yung bata at ilagay sa maleta yung mga gamit. Pero ano bang iniisip mo na basta mo na lang kukunin yung bata? Oo, syempre. Hindi, Fernando Jose. Hindi mo pwedeng kunin si Erica. Hindi ko hahayaang makuha mo siya sa akin. Bakit mo ako pinipigilan? Baka makulob ang damit? Dapat dyan, antay-kulog. Ano bang iniisip mo na basta mo na lang kukunin yung bata? Oo, syempre. Hindi, Fernando Jose. Hindi mo pwedeng kunin si Erica. Hindi ko hahayaang makuha mo siya sa akin. Bakit mo ako pinipigilan kunin siya? Anak ko siya. Tinuring ko na rin siyang anak. Matagal ko na siyang inaalagaan. Ako nagpalaki sa kanya. Fedra, pakiusap. Mama ang tawag sa akin ni Erica. Mahal niya ako. Hindi mo pwedeng kunin sa akin yung pagmamahal niya. Intindihin mo. Mag-isip ka. Hindi ko na kayang tumira pa sa bahay na to. Pero hindi ko rin kayang iwan dito yung anak ko. Pag kinuha mo siya, para mo na rin akong pinatay. Pasensya na, Fedra. Pero anak ko siya. Hindi. Hindi ako papayag na kunin mo siya sa akin. Kung gusto mo, patayin mo muna ako. Umalis ka kung gusto mo. Pero dito lang yung bata. Dito lang siya sa akin.
pwedeng tumuloy? Pasok ka. Pinagdadasal ko na sana hindi ka natulog sa bahay ni Alex. Ayokong matulog doon. Maayos naman siya. Nandito ako para magpaliwanag, Hindi na Paloma. kailangan. Kahit kailan ayokong nakikipag-away, pero wala na akong ibang magawa. Kundi ang ipagtanggol yung sarili ko sa pananakit na ginawa niya sa akin. Anong nangyari sa inyo para gawin niya yung ganong bagay? Sabi ni tita, hindi maganda ang kakalabasan nun. Pagkatapos na nangyari, hindi na pwedeng ituloy ni Ate Fedra yung kay Fernando Jose. Sira na ang dignidad niya. Ipinakita na kasi ni Fernando Jose sa harap ng marami na mahal niya si Paloma Dorantes. At sigurado akong kinikilig si Paloma at baka magkatuluyan pa sila. Ang sakit naman nun para kay Fedra. Kumusta ka naman? Sabi ko sa'yo wala akong magagawa. Pero may desisyon ako, Becky. Kahit ano mangyari, iingatan ko ang pagsasama namin. Anong plano mo? Lilibangin ko siya sa ibang bagay. Hindi ko siya hayaang malungkot dahil lang walang bata sa bahay. Mag-iisip ako ng iba't ibang plano namin sa buhay at negosyo. Ay, may mga mag-asawa namang walang anak pero masaya naman sila. Kaya rin naman naming maging masaya. Walang nangyari sa amin ni Alex kaya hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Pasensya ka na, Paloma. Nahihiya rin naman ako sa'yo. Iniisip ko rin yung pinagdadaanan mo ngayon sa fiancé mo. Hindi yun importante. Paloma, umalis na ako sa amin. Totoo ba yan? Saan ka na ngayon? Sa ngayon, sa hotel muna. Ang masama, ayaw ibigay sa akin ni Fedra yung anak ko. Ayaw niya talagang ibigay? Oo. At parang wala rin akong lakas ng loob na paghiwalayin sila. Kasi sobrang mahal na mahal niya si Erica. Pero Fernando Jose, kung ganun... Nakakalungkot, Paloma. Ang lungkot pero sa ngayon parang wala na akong ibang magawa. Kasi hindi ko na kayang makasama pa si Fedra. Pero hindi ko na rin makakasama ang anak ko. Hindi mo pwedeng gawin yan, Fernando Jose. Hindi mo pwedeng talikuran ang anak mo. Yung anak mo, ang pinaka-importanting tao sa buhay mo. Parang parte na siya ng pagkatao mo. Alam ko naman, Paloma. Paano mo nasasabi yan na iiwan mong anak mo? Parang sinabi mong, iiwan ko yung puso ko ron, yung mata ko at kalahati ng pagkatao ko. Tama ka. Nakita mo, kaya kong gawin lahat yon para sa'yo. Walang pag-ibig sa mundong to ang kayang pantayan ng pagkawala ng anak. Umaasa akong mababawi ko rin siya balang araw. Pero ngayon ayokong mawala ka. Ayos naman, mabait yung pamilya mo, nakakatuwa silang lahat. Uy, Beto, ba't di mo nabanggit sa akin yung babaeng yun? Sino? Si Selena. Anak ni Aling Zoila. Bata pa lang kami, magkakilala na kami. Sobrang ganda niya. Pero hindi tulad mo. Iba ka. Tahimik ang mundo sa'yo. Maayos, disente. Si Selena, medyo baliw-baliw yun. Pero wag na natin pag-usapan yun. Tayo na lang. Ano, Sabado? Kung anong gusto mo, Beto. Di ayos. Aayusin ko na ang lahat para sa kasal natin. Hihintayin ko na lang na kusa niyang ibalik sa akin yung anak ko. Paano kung ayaw niya? Sana gawin niya, Paloma. Kung papayag kang pakasalan ako, mawawalan siya ng pag-asa. Mag-iisip na yun ng maayos. Huwag ka mag-alala. Maayos din yung tungkol sa anak ko. Sana nga. At tayo, Paloma. Hanggang kailan pa ba tayo ganito? Hindi ko kayang isipin na kasama mo pa rin si Alex Dorantes. Pumili ka na, Paloma. Ako o siya? Huwag mo naman akong ilagay sa ganitong sitwasyon, Fernando Jose. Kahit wag mo naman sagutin kaagad, pero kailangan ko pa rin ng sagot dyan. Gumagabi na, kailangan mo nang umalis. Pwede ka ba bukas? Gusto ko sanang wag muna tayong makita ng ilang araw. Pero Paloma... Kung ayaw mo, hindi ang sagot ko. Intindihin mo ako, Fernando Jose. Kailangan ko pa ng konting panahon. Kararating lang nung tutugtog na banda. Ikaw na mag-asikaso niyan, Cosme. Ako na ang bahala, Berta.
Kailangan nating tiisin lahat yung mga walang kwentang tao na pupunta dito. Si Fernando Jose at Senyor Alfredo mismo yung nagpumilit na dito gawin yung handaan. Hindi nila makukuha ang gusto nila. Na ako, si Valeria Altamirano, makikisalamuha sa mga ganong klaseng tao. Senyora, kung may tumawag po ba, sasabihin ko pa rin bang umalis kayo? Siyempre naman, Berta. Kasi po, yung Francisco Quiñones, araw-araw tumatawag. Oo, wala ako. Yon ang sasabihin mo sa kanya. O sa kahit na kanino. Pakipirmahan dito. Ikaw naman. Ayos. Kayong dalawa ngayon ay mag-asawa na. Pwede mo na siyang halikan. Yan! Congratulations! Congrats, Tol! Salamat. Congratulations. Congrats. Salamat po. Congratulations. Congratulations. Pare. Sana mag-divorce kayo agad. O siya, tayo na sa simbahan. Oo, tayo. Bravo. Halika na. Doon na tayo magkita-kita. Ayun na. Tara. Halika na. Halika na. Clarita, hindi ba tumawag si Fernando Jose? Tumawag siya kaninang umaga. Nagulat nga ako kasi ilang araw na rin siyang hindi tumawag. Anong sabi mo sa kanya? Na hindi mo pa siya makakausap. Pero alam mo ba kung ano ang sagot niya? Hihintayin ka daw niya hanggang mamayang gabi. At bukas pupuntahan ka daw niya sa gusto mo man o sa hindi. Si Senyorita Paloma. Salamat. Ano yun, Paloma? Alex, pwede ba tayong pumunta ng Monterrey?